Ayay! Ayaw, mamatay man ko! Iyak ng iyak ang batang ito. Paano ba naman kasi ang kanyang paa? Naipit sa gulong ng bisikleta. Delikado na rin. Saan mo na pagpuas? Ang kanyang mga kalaro walang magawa. Sa gitna ng takot at sakit, makakawala pa kaya siya sa pagkaipit? Hindi na gid ni karon. Ayaw! Mamatay man ko! Halos lahat siguro sa atin sumemplang na yung naipit sa gulong nito. Naku, ang sakit niyan. Ayay! Ang video ng batang naipit sa bisikleta nakunan pala sa Misamis Oriental. Delikado na rin. Saan mo na pagpuas? Siya si Jano, 10 taong gulang. Yung dumaan ang bata sa aking farm at tatlo sila. Ang isa nakabakride doon sa luyo ng driver. Yun si Jano. Bumalik yung isang bata at pumunta sa bahay. At ang sabi, manghihiram daw siya ng SARS-CoV. Ayaw mo! Sa video, namimilipit sa sakit si Jano sa pagkaipit. Natumba raw ang bike niya at doon na pumasok ang paa niya sa gilid ng gulong. Dating ko doon sa nangyayari, yun pala ay talagang naipit nga. Sampak magigayo ko. Ang nabunot nating salita ay brake. Maraming uri ng brake ang pagbibisikleta. Mga unang bike ginagamit cantilever brakes o caliper brakes. Pero ngayon, mga disc brakes na. Dati mabigat yan pero napakagaang na ngayon. Karamihan ng mga bike ngayon disc brakes ang ginagamit. Nakakapagpababa ng stress ang pagbibisikleta. Habang umiikot ang gulong, naglalabas ang katawan ng endorphins, ang natural na pampasaya ng utak. Kaya maraming nagbibisikleta hindi lang para sa katawan, kundi para sa isipan. Ayaw mo! Pero ang batang si Jano, kabaliktaran ang na-feel dahil sa pagkakaipit ng kanyang paa sa bike. Sabi kay, balihon sa kay. Ayaw! Mamatay man ko! Kwento ng ina ni Jano na si Aling Veronica. Taon-taon ay humihiling daw ito ng bike pero dahil sa kakulangan sa pera, hindi niya agad ito maibigay. Nung maliit pa siya, gustong-gusto niya yung bike. Kasi pangarap niya yung bike. Kahit naipit na siya sa bike, gusto pa rin niyang magbike. Hindi, naginig Hirig na akong din! Ngirig na? Ngirig na. Naginig ka ron, nangirig na tiil. Kumusta na kaya si Jano ngayon? May pagkapasok ko. Hindi ko katindog na. Hindi ka tindog. Oo. Sa huli sa tulong ni Arjem, natanggal din naman si Jano sa pagkakaipit. Pagkatapos naman ng pagkalag ko sa kanya, wala naman masyadong sugat. Salamat Ginoo. Na, ayawan lagi ni. Kaya napasalamat kaya sa Ginoo eh. Tinahatid ko na sa kanilang bahay. Paglipas ng 3 araw, okay na yung paa niya. Sabi niya, hindi na masakit. Ayay! Kailangan bago natin gawin yung ganong klaseng laro o pagbibisikleta, pag-aangkas, siguraduhin na natin na meron talagang nakaprepare na angkasan yung bisikleta. At yung aangkas din naman natin, aral din siya kung paano umangkas na hindi siya basta-basta aapak kung saan-saan sa parte ng bike para hindi mangyari yung pagpasok ng paa sa gulong. Pero sa nangyari kay Jano, medyo preno muna raw sa pagbibisikleta. Sulit naman talaga ang pagbibisikleta sa katawan at isipan. Pero laging mag-ingat para ang saya ng biyahe hindi mauwi sa sakit. Salamat Ginoo. Na, ayawan lagi ni.